Gabi na pero wala pa rin siya dito sa bahay. Siguro nandun na naman yon sa bahay ng kaibigan niya. Umiinom kasama ang iba't ibang babae. Hindi ko alam kung bakit sobra-sobra na lang ang galit niya sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama dito. Halos araw-araw na lang nga akong nasa bahay. Pinagbabawalan niya kasi akong lumabas para makipagkita sa mga kaibigan ko. Kaya hinayaan ko na lang dahil sinasaktan niya kasi ako kapag nagpumilit pa ako. Kahit nang magpunta sa mall na kasama si Manang ay hindi din pwede. Siguro isang beses lang ako nagpunta ng mall na kasama si Manang para bumili ng groceries namin dito sa bahay. Pero nasa loob lang ako ng sasakyan noon. Tapos si Manang nang pumapasok sa loob ng mall para bilhin yung mga groceries na kailangan namin. Di naman ganito si Max dati eh. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang siyang nagbago. Pati na ang pakikitungo niya sa akin ay nagbago na rin. Yung tepong palagi na lang siya galit kapag nakikita niya itong pagmumukha ko. Ako naman hinayaan ko lang siya sa kahit anong gusto niyang gawin sa akin. Kahit pa nga araw-araw niya akong sinasaktan ay okay lang. Kasi mahal ko siya. Kaya dapat magtiis ako dahil ayaw ko kasi na mawala siya sa buhay ko. Kaya kahit ibaba ko yung pride ko okay lang. Nung biglang dumating si Manang kaya nahinto ako sa pag-iisip. Kainin mo na itong pagkain at sabaw na hinanda ko dahil baka ito'y lumamig pa. Umuulan pa naman ngayon at masama ang panahon. Sabi ni Manang habang nilalagay ang mga pagkain sa aking lamesa. Sige po Manang, ilagay niyo na lang dyan. Siya nga po pala hindi ba tumawag sa inyo si Max para sabihin kung anong oras siya uwi? Tanong ko habang hinihigop itong mainit na sabaw. Hindi pero hayaan mo sasabihin ko sa'yo kaagad kapag tumawag na siya. Sabi naman ni Manang nang nakangiti sa akin. Okay na ang mga pasa mo sa katawan, Kath? Biglang tanong ni Manang na ikinalungkot ko naman. Si Manang kasi ang unang nakakakita sa akin. Kapag sinasaktan ako ni Max, nagagalit kasi ito kapag di ko ginawa kung ano ang gusto nito, lalo kapag lasing siya, tapos gusto niya na may mangyari sa amin. Okay na po Manang. Sabi ko, siya nga po pala kumain na po ba kayo? Tanong ko kay Manang. Mamaya na ako kakain pagkatapos mong kumain, Kath. Sige maiwan na muna kita dyan dahil ako'y may gagawin pa sa kusina. Sabi nito pagkatapos ay dumiretso na sa kusina. Is Kira here? Tanong ko sa dalawang kaibigan ko na sina Ziggy at Tristan. No, she's not yet here bro. Narinig kong sabi sa akin ng kaibigan kong si Tristan. Maybe she's busy right Ziggy? Sabi ulit ni Tristan. Or baka naman na traffic lang dugtong ulit nito. I miss her so much kahit araw-araw na kaming nagkikita sa office ay di ko pa rin maiwasan na di siya mamiss. Nasabi ko na lang sa sarili ko. Di ba alam mo naman na magkaibigan si Katlia at Kira? Paano kapag nalaman niya ang tungkol nito? That her friend and his husband have an affair? Seryosong sabi ko sa kaibigan kong si Max habang nakasandal sa malambot na upuan nila Ziggy. I don't care about her anymore. Walang ganang sagot nito sa akin. Okay, sabi mo. Sabi naman ni Tristan habang seryosong nakatingin sa akin. Shit, the brat called me so I answered it. Hello friend, sambit sa akin ng kaibigan kong si Katlia sa kabilang linya ng telepono. She's never been my friend and now I'm acting friendly to her on the phone. Yes, Kath? Walang ganang sabi ko sa kanya sa kabilang linya ng telepono. Alam mo ba kung nasaan si Max? Sa hanapan ba ako ng mga nawawalang asawa, Katlia? Inis na sabi ko sa kanya. What did you said, Kira? Di ko kasi narinig yung sinabi mo. Naguguluhan na tanong ko kay Kira. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa mo, Kath. Kaya kung ako sa'yo, matulog ka na lang instead of waiting for him. Uuwi naman yun kapag gusto niya. Sige, ibaba ko na yung phone, bye. I said then turned off the phone. Kawawang Katlia, dahil hindi niya alam that me and her husband Max have an affair. Who cares? Basta, ang mahalaga nagmamahalan kaming dalawa ni Max. And that's enough. I'm planning to ruin their relationship at gumana nga naman ang plano kung paghiwalayin silang dalawa. Ang dali lang kasi paikutin ni Max sa mga kamay ko eh. Papunta na din pala ako sa bahay ng kaibigan ni Max. Kanina niya pa kasi ako hinihintay doon. Bye din, Kira. Sabi ko at nilagay na ang phone ko sa tabi ng aking unan. Naninibago talaga ako sa kaibigan kong si Kira. Para kasing may tinatago ito sa akin. Bahala na nga.
Pagkatapos kong kumain ay nagmadali na akong pumunta sa kwarto ko at nakinig na lang ako ng mga paborito kong kanta. Siguro hihintayin ko na lang hanggang sa dalawin ako ng antok. Wala din naman kasi akong ibang ginagawa dito sa bahay. Mahigpit kasi na ipinagbabawal niya ang paglabas ko ng bahay. Kaya hanggang sa may swimming pool area lang ako. Kung saan malapit sa garden namin pwedeng tumambay at every school days lang ako nakakalabas dito sa bahay namin. Max never go to my school because he's so busy in his work. Pero sa dating school na pinapasukan ko, ay palagi niya akong hinahatid sundo. Pero dati yun kasi simula nang lumipat na kami, ay nagbago na siya at di niya na ginagawa ang mga bagay na yon. Anong oras mo nga pala balak umuwi, Max? Tanong sa akin ni Tristan. Why Tristan, pinapauwi mo na ba ako? Sabi ko, habang tiimbagang na nakatingin sa kanya ngayon. Tinatanong lang naman kita, maikling sagot nito sa akin. Well, uuwi ako, hanggat anong oras ko gustong umuwi. Sabi ko ulit sa kanya. Okay, sabi mo eh. Nag-aalala lang naman kasi ako na baka hinahanap ka na ng asawa mong si Kath ngayon. Walang ganang sabi ni Tristan sa akin. Kaya tiningnan ko lang ito na para bang wala akong pakialam sa sinasabi niya. Wala akong pakialam sa babaeng yon. Kaya nga ako nandito, di ba, para makipagkita kay Kira. Kaya pwede ba tigilan niyo nakakabanggit sa pangalan ng babaeng yon? Kasi mas lalo niyo lang akong iniis. Galit na sabi ko kay Tristan na ngayon nga ay seryosong nakatingin na din sa akin. Tuluyan na nga talagang nilamon ng Kira na yun ang sistema mo, Max. Dahil di ka naman ganyan dati. Because you treat Kathleen like a queen before. Talaga palang nag-iba ka na. Mariin na sabi ni Tristan. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Ha, nakasalanan ko lahat kung bakit nagising na lang ako. Isang araw hindi ko na siya mahal. Galit na sabi ko kay Tristan. Gusto ko lang naman na sabihin mo sa kanya kung ano ang totoo. Hindi yung ganito na ginagawa mong tanga ang tao, Max. Seryosong sabi ni Tristan habang nakaupo at nakatingin lang sa akin. Diba sabi ko naman sa'yo, nagising na lang ako bigla na hindi ko na siya mahal. Ganon lang yun, Tristan. Kaya tigilan mo na ako, please lang, kung gusto mo pang maging magkaibigan tayong dalawa. Seryosong sabi ko na sa kanya. Basta ito lang ang masasabi ko. I love Kira now. Tapos ang usapan, sabi ko kay Ziggy at Tristan. Okay, tama na yan. Awat na. Ito inumin niyo muna. Biglang sabi sa amin ni Ziggy, na ngayon nga ay isa-isa nang inaabot sa amin ang 2 basong hawak-hawak nito na may lamang vodka. Kaya nagkatinginan kaming dalawa ni Tristan at ngayon nga ay pareho na din kaming nakasandal dito sa malambot na sofa habang pinagmamasdan lang yung basong may lamang vodka at kung kailan namin ito balak inumin. Ayan, para kumalma naman kayong dalawa, hayaan na lang natin si Max kung saan siya magiging masaya. Nandiyan na yan eh. Kaysa naman mag-away pa kayong dalawa ng dahil lang dyan. Tandaan nyo, matagal na tayong magkaibigan at ayaw kong masira yon ng dahil lang sa isang babae. Seryosong sabi sa amin ni Ziggy at dahilan din ng pagtaas kilay naming dalawa ni Max. Whatever you said, Ziggy, ayaw ko lang naman na baka pagsisihan niya ang mga bagay na ginagawa niya ngayon. Sabi ko na siya namang dahilan ng pagsigaw ni Max sa akin. Sabi na ngang tama na eh. Ano di ka ba titigil dyan sa katatalak mo, Tristan? Bulyaw ko sa kanya. Na ngayon ay nakataas na ang 2 kamay nito habang nakaharap sa akin. Okay, fine. I'm sorry bro, di na mauulit. Hinging pa umanhin ni Tristan sa akin. It's okay bro. Sabi nito, ganyan nga. Dapat bati ka agad. Isang cheers nga dyan para sa pagbabati niyong dalawa. Nakataas basong sabi naman ni Ziggy. Kira's point of view. I was about to enter Ziggy's condo nang bigla na lang ako tawagan ni Dad para pauwiin. Ha? Kung minamalas ka nga naman Pero okay lang, magkikita pa naman kami ni Max sa office bukas. Kaya nagpadala na lang ako ng isang mensahe sa kanya na di ako makakapunta dahil pinapauwi na ako ni Dad sa bahay. Ang biglang mag-beep yung phone ko, isang mensahe galing kay Kira, di na daw siya makakapunta dito dahil pinapauwi na ito ng daddy niya. Kaya uuwi na lang din ako. Paalam ko sa mga kaibigan kong lasing na ngayon. Aalis na ako. Sabi ko sa kanilang dalawa. Di ba hinihintay mo pa si Kira? Di pa nga siya dumadating tapos ngayon uuwi ka na? Tanong sa akin ni Ziggy na ngayon ay busy, nakakascroll ng kanyang phone.
She already go home. Bukas na lang kami magkikita sa office. Sige, mauna na akong umuwi sa inyo. Sabi ko ulit sa kanila. Okay, keep safe, Max. I love you. Pabirong sabi ni Ziggy, kaya napatawa kaming tatlo. Gago, sige. Maiwan ko na nga kayong dalawa dyan. Ha! Napakamot na lang ako sa ulo ko. Bad trip dahil makikita ko na naman ulit ang babaeng yon pag-uwi ko ng bahay. Bahala na nga siguro, tulog na din naman yon. Kaya binilisan ko ang pagmamaneho ng sasakyan ko dahil inaantok na talaga ako. Katlia's point of view. Bigla akong nagising dahil na rin siguro sa gutom na naman ako, kaya mabilis na akong bumangon at nagtungo papuntang kitchen namin. Di pa rin pala umuwi si Max? Kahit ganun yon, di ko pa rin talaga maiwasan na hindi mag-alala sa kanya, lalo na at lasing na ito kung umuwi ng bahay. Biglang bumukas yung pinto at siya naman pagpasok ni Max. Shut up! Galit na sabi nito sabay padabog na isinara ang pinto. You're drunk again, Max? Mahinahon kong sabi sa kanya, just leave me alone, Kath. Saka ano bang pakialam mo ha kung ako'y inumin o wala? Galit na sabi nito na ngayon ay nasa harapan ko na at tiimbagang na naman na nakatingin ito sa akin. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Sabi ko sa kanya. Nag-aalala? For me, Katlia, why? Bulyaw ni Max, sa akin dahilan upang magulat ako sa sigaw niya. Kasi nga mahal kita, kahit alam kong di mo na ako mahal. Seryosong sabi ko kay Max na ngayon nga ay pinipigilan ko na ang pagpatak ng aking mga luha. Mabuti naman at alam mo, Kath. Inis na sabi niya sa akin. May mahal ka na bang iba? Kaya di mo na ako kayang mahalin? Tanong ko kay Max habang nagpupunas na ako ng mga luha ko ngayon. O meron na, kaya tigilan mo na ako. At gumising ka na sa katotohanan na hindi na kita mahal at hindi na maibabalik yung dating tayo. Inis na sabi ko kay Kath na ngayon ay nakikita kong nagpupunas na kanyang mga luha habang humihikbi at nakatingin lang sa sahig. Then tell me kung sino siya, Max. Mangyak-nyak na sabi ko sa kanya. You don't need to know, just leave me alone and go to your room, bitch. Galit na sabi ulit nito habang tinataboy na ako sa harapan niya. Okay, then let me help you go to room. Nakangiting sabi ko sa kanya kahit nasa kaloob-looban ko ay para na akong sinasaksak ng 1,000 beses. Ganun yung feeling. Pero itinulak niya lang ako sanhi ng pagbagsak ko sa sahig. I said leave me alone, bitch. Sabi ulit nito sabay sampal sa akin ng napakalakas dahilan ng grabing pag-iyak ko. Kaya nagmadali na lang ako tumayo at mabilis na tumakbo papunta sa kwarto ko. At narinig ko pang sabi nito, You deserve it, bitch. Yeah, tama nga siya. I deserve all of this. Dahil minahal ko siya ng sobra. Biglang tumunog ang phone ko. Hey Kath, okay ka lang? Umiiyak ka ba? Sinaktan ka na naman ba ni Max? Tanong ng kaibigan kong si Tristan. Hindi naman, bakit ka nga pala napatawag? Pag-iiba ko ng usapan. Gusto ko lang malaman if you're okay. Sabi ulit ni Tristan. You don't need to worry about me, Tristan. Kaya sige na matutulog na ako dahil may pasok pa kami bukas. Sabi ko sa kanya habang pinipigilan ang paghikbi ko at pinagmamasdan itong magandang chandelier na may iba't ibang kulay sa kwarto ko. Bye Kath, have a nice sleep. Sabi ni Tristan. Pagkatapos ay ibinaba ko na ang phone ko. Tristan's point of view. Alam kong hindi siya okay dahil narinig ko siyang umiiyak. Ayaw niya lang ipaalam sa akin na nag-away na naman sila dahil ayaw niyang mag-alala ako at sabihin kay Summer. Katlia's point of view. Tapos na akong maligo at magbihis. Kumain na din ako ng breakfast na inihanda kanina ni Manang. And if you're asking me where he is right now, my answer is, he might be still sleeping in his room or he might be at the office now. And when I was about to drive my car, ay bigla na lang sumulpot itong si Tristan. Hey, wanna take a lift? Nakangiting bungad sa akin ang kaibigan kong si Tristan, pero inirapan ko lang siya dahilan upang bigyan ako ng mapanuksong ngiti nito. Hindi na, salamat na lang. Dahil baka malate ka sa work mo kapag ihahatid mo ko Blue Valley University. Pero tinaasan lang ako ng kilay ng loko, kaya natawa ako dahil sa reaction nito. Kahit ilang beses pa akong malate, I'm still the owner's son of the company. Baliw talaga ang isang ito. May kayabangan din kasing nakatago si Tristan, na kami lang ng mga malalapit na kaibigan niya ang nakakaalam. Kaya pumayag na lang ako na ihatid niya ako sa school namin.
Dahil alam kong hindi niya ako tatantanan hanggat hindi ako pumayag sa gusto niya. Naks naman, dyan talaga ako bilib sa'yo eh. Kaya sige na nga dahil sa mapilit ka. Pero don't blame me kapag napagalitan ka ng daddy mo ha. Nakataas babang kilay ko pang sabi sa kanya. Ngunit inirapan niya lang ako aba. Bastos ito ha. Walang hiya. Hindi magagalit si dad. Si mom lang. Saka ang lakas ko kaya pagdating kay dad, alam mo naman ako lang ang nag-iisang anak nilang gwapo ni mom. Nakangisip ang sabi ni Tristan habang hinihimas-himas ang gwapo nitong muka. Kaya natawa ulit ako sa kanya at nahampas ko siya nitong daladala kong libro. Pero mabilis itong nakailag at tumakbo sa likod ng kanyang sasakyan para magtago. Parang tanga lang Tristan. Tara na nga, dahil baka mahagip pa tayo ng hangin dito dahil dyan sa kahanginan mong magsalita. Sabi ko habang dahang-dahang hinihimas ang magandang buhok ng lalaking ito. Pagkatapos ay pinagbuksan niya na ako ng pinto ng kanyang sasakyan. Max's point of view. Shit! Late na ako at lagot na naman ako kay dad nito. When I remember what dad told me. Umayos ka sa pag-handle ng company natin, Max. Huwag puro pagsasaya at pag-iinom lang ang atupagin mo kasama ng mga kaibigan mo. Kundi unahin mo munang isipin kung paano mo mapapatakbo ng maayos itong company natin. Or else, I'm going to cut all your cards and throw away all your cars. You understand? Dahilan upang mapakamot na lang ako sa ulo ko bago ako nagpunta sa kusina para kumain at di sadyang hinanap ng mga mata ko ang babaeng yun. Sir Max, hinahanap niyo po ba si Ma'am Kath? Narinig kong tanong sa akin ni Manang dahilan upang maituon ko ang paningin ko sa sasakyan ni Kath na ibinabalik ng driver namin sa garahe. No, and why should I, Manang? Is her car broke? Walang ganang tanong ko sa kanya. At kaagad din naman siya tumingin sa akin at sinabing hinatid daw ito ng kaibigan namin. Hindi po Sir Max, dumaan po kasi dito ang kaibigan niyo ni Kath. I raised my brows nang marinig ko ang sinabi nito. At mabilis na tinanong sa kanya kung sino ang kaibigan namin na naghatid sa babaeng yon. Kaibigan? Sinong kaibigan po ang tinutukoy niyo, Manang? Nakataas kilay pa rin na tanong ko sa kanya, habang naglalagay ako ng kanin dito sa plato ko. Si Tristan po. Maikling tugon nito kaya naikuyom ko ang aking mga kamay sa ilalim ng lamesa, habang si Manang naman ay naguguluhang nakatingin sa akin, siguro dahil na rin sa naging ekspresyon nitong mukha ko. That bastard! Ano po ang sabi niyo, sir? Tanong nito dahilan upang mawala ako sa pag-iisip kay Tristan. Wala po, Manang. Pakisabi na lang po kay Manong pakilinis yung kotse ko at bukas na lang siguro ako papasok sa trabaho. Walang gana kong sabi at kaagad na umalis papunta sa kwarto ko. Max's point of view. Babaeng malandi. Wala pa talaga siyang pinipili? Pati pa talaga kaibigan kong si Tristan. Gusto niya din landiin? Makakatikim talaga sa akin ang malanding babae na yon pag uwi niya dito sa bahay mamaya. Paano ba yan pasok na ako sa loob? Thank you ha. Tumango lang ito kaya lumabas na ako sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay huminto muna ako sa labas kung saan malapit sa bintana ng sasakyan niya, dahilan upang buksan ni Tristan ang bintana nito. You're welcome, Kath. Maikling sabi naman niya at akmang paanda rin na sana ulit nito ang kanyang sasakyan. At dahil nga sa mahilig akong magtanong ay kaagad naman nitong pinatay ang makina ng kanyang sasakyan upang pakinggan niya ako. Siya nga pala Tristan, when is she coming back? I'm asking about her girlfriend Summer na kaibigan ko din, bago ko pa nakilala si Kira. Nabigla ako dahil lumawak ang ngiti nito nang tanungin ko siya about Summer. Alam niyo naman, mahal na mahal niya yon. At takot siya dun. Next month, nakatngiti. Oh my gosh, we have a new transferee student. Ha! Yan lang ang pinagkakaabalahan nilang pag-usapan dito. Mabuti sana kung about ng subjects namin dito sa school. Pero hindi eh. Kaya kaagad kong binuksan ang pinto ng classroom namin para makaupo na ako. Dahil kanina pa talaga ako pagod na pagod kalalakad ko. Saka ang taas kaya ng inakyat kong hagdan para lang marating ko itong classroom namin. Dahil nga under renovation pa yung mga elevator namin dito sa school. Number 321. Hey, wanna take a lift? Nakangiting bungad sa akin ang kaibigan kong si Tristan, pero inirapan ko lang siya dahilan upang bigyan ako ng mapanuksong ngiti nito. Hindi na, salamat na lang. Dahil baka malate ka sa work mo kapag ihahatid mo ko.
Ako kapapuntang Blue Valley University. Pero tinaasan lang ako ng kilay ng loko. Kaya natawa ako dahil sa reaction nito. Kahit ilang beses pa akong malate. I'm still the owner's son of the company. Baliw talaga ang isang ito. May kayabangan din kasing nakatago si Tristan na kami lang ng mga malalapit na kaibigan niya ang nakakaalam. Kaya pumayag na lang ako na ihatid niya ako sa school namin. Dahil alam kong hindi niya ako tatantanan hanggat hindi ako pumayag sa gusto niya. Naks naman, dyan talaga ako bilib sa'yo eh. Kaya sige na nga dahil sa mapilit ka. Pero don't blame me kapag napagalitan ka ng daddy mo ha. Nakataas babang kilay ko pang sabi sa kanya. Ngunit inirapan niya lang ako aba. Bastos ito ha. Walang hiya. Hindi magagalit si dad. Si mom lang. Saka ang lakas ko kaya pagdating kay dad, alam mo naman ako lang ang nag-iisang anak nilang gwapo ni mom. Nakangisip ang sabi ni Tristan habang hinihimas-himas ang gwapo nitong muka. Kaya natawa ulit ako sa kanya at nahampas ko siya nitong dala-dala kong libro. Pero mabilis itong nakailag at tumakbo sa likod ng kanyang sasakyan para magtago. Parang tanga lang Tristan. Tara na nga, dahil baka mahagip pa tayo ng hangin dito dahil dyan sa kahanginan mong magsalita. Sabi ko habang dahang-dahang hinihimas ang magandang buhok ng lalaking ito. Pagkatapos ay pinagbuksan niya na ako ng pinto ng kanyang sasakyan. Max's point of view. Shit! Late na ako at lagot na naman ako kay dad nito. When I remember what dad told me. Umayos ka sa pag-handle ng company natin, Max. Huwag puro pagsasaya at pag-iinom lang ang atupagin mo kasama ng mga kaibigan mo. Kundi unahin mo munang isipin kung paano mo mapapatakbo ng maayos itong company natin. Or else, I'm going to cut all your cards and throw away all your cars. You understand? Ha! Dahilan upang mapakamot na lang ako sa ulo ko bago ako nagpunta sa kusina para kumain at di sadyang hinanap ng mga mata ko ang babaeng yun. Sir Max, hinahanap niyo po ba si Ma'am Kath? Narinig kong tanong sa akin ni Manang dahilan upang maituon ko ang paningin ko sa sasakyan ni Kath na ibinabalik ng driver namin sa garahe. No, and why should I, Manang? Is her car broke? Walang ganang tanong ko sa kanya. At kaagad din naman siya tumingin sa akin at sinabing hinatid daw ito ng kaibigan namin. Hindi po Sir Max, dumaan po kasi dito ang kaibigan niyo ni Kath. I raised my brows nang marinig ko ang sinabi nito. At mabilis na tinanong sa kanya kung sino ang kaibigan namin na naghatid sa babaeng yon. Kaibigan? Sinong kaibigan po ang tinutukoy niyo, Manang? Nakataas kilay pa rin na tanong ko sa kanya, habang naglalagay ako ng kanin dito sa plato ko. Si Tristan po. Maikling tugon nito kaya naikuyom ko ang aking mga kamay sa ilalim ng lamesa, habang si Manang naman ay naguguluhang nakatingin sa akin, siguro dahil na rin sa naging expression nitong mukha ko. That bastard! Ano po ang sabi niyo, sir? Tanong nito dahilan upang mawala ako sa pag-iisip kay Tristan. Wala po, Manang. Pakisabi na lang po kay Manong pakilinis yung kotse ko at bukas na lang siguro ako papasok sa trabaho. Walang gana kong sabi at kaagad na umalis papunta sa kwarto ko. Max's point of view. Babaeng malandi. Wala pa talaga siyang pinipili? Pati pa talaga kaibigan kong si Tristan. Gusto niya din landiin? Makakatikim talaga sa akin ang malanding babae na yon pag uwi niya dito sa bahay mamaya. Paano ba yan pasok na ako sa loob? Thank you ha. Tumango lang ito kaya lumabas na ako sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay huminto muna ako sa labas kung saan malapit sa bintana ng sasakyan niya, dahilan upang buksan ni Tristan ang bintana nito. You're welcome, Kath. Maikling sabi naman niya at akmang paanda rin na sana ulit nito ang kanyang sasakyan. At dahil nga sa mahilig akong magtanong ay kaagad naman nitong pinatay ang makina ng kanyang sasakyan upang pakinggan niya ako. Siya nga pala Tristan, when is she coming back? I'm asking about her girlfriend Summer na kaibigan ko din, bago ko pa nakilala si Kira. Nabigla ako dahil lumawak ang ngiti nito nang tanungin ko siya about Summer. Alam niyo naman, mahal na mahal niya yon. At takot siya dun. Next month, nakang sabi sa akin ni Tristan, kaya pala ang saya niya nang tanungin ko siya tungkol kay Summer kasi malapit na pala itong bumalik dito. Kaya pala abot tenga ang ngiti natin ngayon ha. Actually, I really miss Summer na din. You know, she always tell Tristan to watch over me. Kasi nga alam niyo naman kung anong estado ng relasyong naming dalawa ni Max, 'di ba? Dahilan upang maging over silang dalawa ni Summer sa akin. Bye, Kath. Ingat ka.
Pagpapaalam ni Tristan nang nakaupo pa rin ngayon sa loob ng kanyang sasakyan, at nung isasara na sana ulit nito ang bintana ng kanyang sasakyan, ay bigla akong nagbiro sa kanya. Ikaw din mag-ingat ka, Max, ay este. Tristan pala, dahilan upang mapatawa ng malakas ang mukong, paano ba naman kasi tinawag ko siya sa pangalan ni Max? Katlia's point of view. Nakaalis na si Tristan and now naglalakad na ako papunta sa classroom namin. Ang may bigla akong narinig na nagbubulungan sa bawat hallway na dinadaan ko. Oh my gosh, we have a new transferee student? Yan lang ang pinagkakaabalahan nilang pag-usapan dito. Mabuti sana kung about ng subjects namin dito sa school. Pero hindi Kaya kaagad kong binuksan ang pinto ng classroom namin para makaupo na ako. Dahil kanina pa talaga ako pagod na pagod kalalakad ko. Saka ang taas kaya ng inakyat kong hagdan para lang marating ko itong classroom namin. Dahil nga under renovation pa yung mga elevator namin dito sa school. Katlia Montalba, you're late again. Our professor said while raising her eyebrows at me, kaya napatingin sa akin ang lahat ng mga kaklase ko dito sa loob. At seryoso din akong napatingin kay Prof para humingi ng paumanhin. I'm sorry, Professor. Yun lang ang tangi kong nasabi sa kanya. At tumango din naman siya, kaya mabilis na akong nagpunta sa upuan ko. Grabe nakakahiya talaga dahilan upang matapik ko ng isang kamay ang aking ulo. At itago ang mukha ko gamit itong librong hawak-hawak ko at kung titingnan mo ay parang nagbabasa lang ako dito. Okay, class. Makinig kayong lahat sa akin. Siguro naman alam niyo ng lahat that we have a new transferee student. Seryosong sabi sa amin ni Prof habang tinitignan kami isa-isa nito. Yes po, Professor. Sabay na sabi naming lahat kay Professor habang naglalakad ito sa gitna at biglang huminto sa isang upuan kung saan nakaupo ang bagong transferee dito sa school. Okay, you can now introduce yourself to us, Mr. Handsome. So sinabi niya bang handsome as in gwapo, pogi ang bagong lipat naming kaklase? Ang bigla akong napalundag dito sa upuan ko dahil sa sigaw ni Prof. What's up with that face, Katlia? Nakataas kilay pang sabi nito habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Kung makatingin naman ito, para naman akong sasali sa pageant nito at tinitignan kung papasa ba ako o hindi, di alam na nating ligwak na ako. Nothing, Prof. Nakakain lang po ako ng yaki, kaya po ganun. Turo ko sa kanya sa plastic na lalagyan ng yaki na wala ng laman ngayon dahil nga nakain ko na. Pero alibi ko lang yun para iwas sermon na naman. Biglang tumayo ang bago naming kaklase. At nung akmang magpapakilala na sana ito, ngunit hindi natuloy dahil biglang nagsalita ang isa naming kaklase na nasa bandang unahan namin. Hey, can you please take off your hoodie so we can see your face? Oo nga naman, bakit di ko naisip yon? Ngayon ko lang rin napagtanto that he's hiding his face to us. I'm sorry. Sabi nito sabay tanggal ng kanyang hoodie na nakatakip sa mukha nito. And after that, all of my classmates are yelling and cheering na para bang kinikilig. Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi kikiligin sa lalaking nakatayo sa harapan naming lahat ngayon? My gosh, ang gwapo niya kaya. Mas gwapo pa nga siguro ang lalaking ito kaysa kay Max. Pero I love Max, kahit ganun ang ugali nun pagdating sa akin. Okay, back to our new classmate. He's introducing himself in front of us now. By the way, I'm Austin Valley. Nice meeting you all. At pagkatapos niyang magpakilala sa amin ay kaagad na tumunog ang bell dito sa school. And it's kind time, halatang di ako gutom, no? Go home early because we need to talk. Isang mensahe galing kay Max, halatang hindi na naman siya galit, no? Pero paano ako makakauwi ng maaga nito Wala akong dalang sasakyan. Wala din naman kasing sinabi si Tristan, kanina na siya din ang maghahatid sa akin pa uwi. Bahala na nga magko-commute na lang siguro ako. He's so gwapo talaga. Sigaw at bulong-bulungan pa rin ng mga kaklase ko hanggang dito sa labas. Girl, sana wala pa siyang girlfriend, no? Sana ligawan niya ako, friend. Asa ka pang ligawan ka nun? Narinig kong sabi ng isang kaklase namin na si Monica kay Montana dahilan upang irapan siya nito. Napaka-supportive mo talaga bilang kaibigan, Monica. Bulyaw na, sabi naman ni Montana doon kay Monica, pero tinatapon lang siya nito ng tingin na nagsasabing, wala ako pakialam. Tara na nga sa kantin, dahil kanina pa talaga ako nagugutom Saka wag na kayong umasa na magkakagusto ang isang Austin Valley sa inyo.
Bulyaw na sabi naman ni Belle at nauna nang naglakad sa kanila, papasok sa kantin. Belle is right. Walang ganang sabi naman ni Cassandra sa inis na ngayong si Montana. Magkaibigan nga talaga kayo. Napaka-supportive niyo kasi. Inis na sabi ni Montana kay Cassandra pagkatapos ay pumasok na din ito sa loob. Natawa na lang ako sa kanilang apat. Sige, tawa lang muna tayo ngayon. Dahil tiyak na pag-uwi ko ng bahay mamaya, ay iiyak na naman ako. Austin's point of view. Ganito pa rin pala dito. Halos walang pinagbago. Ayaw ko na sana bumalik dito. Ngunit mapilit si Mom at Dad. Wala kasi akong ibang ginawa dun sa States, kundi magsaya gabi-gabi kasama ang mga kaibigan ko. Kaya napabayaan ko na pati ang pag-aaral ko. Kaya ayun, my mom and dad decided to let me go back here in the Philippines. Aayaw pa sana ako, pero tinakot nila ako that I'll be grounded for 1 year. Kaya bawal akong lumabas ng bahay. At tinakot din nila ako na kukunin daw nila ang mga sasakyan ko. Pati na rin yung mga cards ko. Gusto ko pa naman mag-racing, kaya pumayag na lang ako sa alok nilang pabalikin ako dito. End of point of view. Manang oras po uuwi si Kat mamaya? Sabi ko kay Manang habang nakaupo dito sa sofa at inaayos ang mga documents na kailangan ko nang ibigay kay Dad. Hindi ko po alam, Sir Max, bakit nyo nga po pala na itatanong? Tanong ni Manang habang inihahanda ng lulutuin niyang pagkain para sa hapunan namin mamaya. Wala lang po, Manang. Sige, doon ko na lang tatapusin itong mga due comments sa kwarto ko. Pero kailangan ko na po kasing ibigay ito kay Dad. Tumango naman agad si Manang at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Kira's point of view. Max did not go to the office today. Hindi rin siya tumawag sa akin at kahit isang mensahe galing sa kanya ay wala din akong natanggap. Siguro tatawagan ko na lang siya mamaya pag uwi ko sa bahay. Bawal kasi akong pumunta sa bahay nila kapag di ko kasama si Kath. Alam niyo naman na walang kaalam-alam ang babaeng tanga na yon. Kasi nga tanga, di ba? Matanong ko nga kayo, may tanga bang nakakaalam? Di ba wala naman? Kawawang Katlia. End of point of view. Okay, class dismissed, but make sure not to be absent from tomorrow's class. Because our dean have an announcements to make. Sabi ng prof namin bago ito lumabas ng classroom namin at nagsilabasan na din ang iba. Katlia's point of view. Kanina pa talaga ako dito naghihintay ng masasakyan pero wala talagang dumaraan. Lahat kasi ng nag-aaral sa school na ito, may mga sarili nilang sasakyan. Nahihiya din kasi akong tawagan si Tristan dahil baka maabala ko lang siya. Maiintindihan din naman siguro ako ni Max kapag ginabi ako ng uwi, di ba? I've been standing here waiting for a ride for almost 1 hour na kaya. At ngayon ko lang naalala that I left my phone in the house. I mean, naiwan ko sa kwarto ko. Bahala na nga konting pasensya. May taxi din na dadaan, tiwala lang. Cross finger. End of point of view. Manang wala pa rin si Kath? Wala pa rin po. Sabi ni Manang habang inaayos ang lamesa bago nito ilagay ang mga pagkain. Saan na naman kaya nagpunta ang babaeng yon? Hindi ko alam, Sir Max. Siguro na traffic lang yon. Kaya hanggang ngayon wala pa siya. Seryosong sabi naman ni Manang. Sige, tawagin niyo na lang ako kapag nakauwi na si Katlia dito sa bahay. Pagkatapos kong sabihin yun kay Manang, ay bumalik na ako sa kwarto ko. Max's point of view. I dialed her old number na nakasave dito sa phone ko. Pero nagri-ring lang at hindi niya sinasagot dahilan upang magalit ako. At mabato ko itong phone na hawak ko dito sa sahig. Malilintikan talaga sa akin ang babaeng yun mamaya pagdating niya dito, sinusubukan niya na talaga ang pasensya ko. End of point of view. Tristan's point of view. Pinuntahan ko nga pala si Kat sa school niya para sana maihatid ko siya pa uwi. Pero ang sabi naman ng guard ay kanina pa daw nakauwi ang mga students dito sa school. Hindi niya rin kasi sinasagot ang mga tawag ko sa kanya. Then someone texted me, I thought it's Katlia, but it's Ziggy, telling me to go to his condo. Kaya mabilis ko nang pinaandar itong sasakyan ko papunta sa condo nito. And I don't know if Max is there too? We'll see. End of point of view. Sana naman may dumanang sasakyan kanina pa kasi ako naghihintay dito. Hello, Dad. Where are you, son? I'm on my way home, Dad. Why? Your mom is worried about you. Tell Mom that I love her, Dad, at pauwi na ako. Okay, son, take care. Thanks, Dad. I will... Bye, son.
Bye din po, Dad. Austin's point of view. Nagpaalam na ako sa guard nitong school na uuwi na ako. Pagkakuha ko ng gift ni Dad para kay Mom na naiwan nito sa office ni Mom. End of point of view. What did he say to you, Noah? Is he coming home? My wife Shane asked me. Yes, he's on his way home now, so you better stop worrying about our son. I said to my wife Shane, pinapakuha ko pa kasi kay Austin yung gift na naiwan ko para sa mommy Shane nito for our anniversary. Thank God now I can finally calm. She said, let's go to the kitchen, let's cook some food for Austin dahil tiyak kong gutom yon. Sabi ko sa asawa kong si Shane at tumango naman ito kagad. Okay Noah, let's go. Kailan kaya magkakaroon ng girlfriend ang anak natin, no? I asked my husband Noah, but he just smirked at me. That's why I raised my eyebrows at him. Aba malay ko sa anak natin yun, Shane. Siguro sa pagputi pa ng uwak. He said and laughed at me kaya inirapan ko na naman siya. Pero tinawanan lang ako ng magaling kong asawa na si Noah. Gago ka talaga, Noah. Kasi simula umpisa pa lang di naman naging matino si Austin sa lahat ng mga babaeng naging girlfriend niya. I seriously said to my wife Shane. And now she's staring at me and slowly pinched my ears. In time, Noah, magtitino din ang anak nating yon kapag tinamaan na ng pana ni Cupido. Seryoso kong sabi at nagsimula ng mag-slice ng mga ingredients sa lulutuin naming kalderita para kay Austin. Kailan pa kaya mangyayari ang sinasabi mo, Shane? Noah sighed before speaking again. Kat's second point of view. Tiningnan ko yung relo ko kung anong oras na. Time check, it's already 8:59 p.m. in the evening. Grabe, 2 oras na pala akong nakatayo dito. Habang naghihintay ng taxi na masasakyan ko. My gosh, Katlia, ihanda muna talaga ang sarili mo pagdating mo ng bahay. Dahil natitiyak kung mapapagalitan ka naman ni Max ngayon. Sana lang talaga may isang taong magandang loob na ihatid ako pa uwi. End of point of view. Austin's second point of view. Nakalabas na nga pala ako ng gate ng school namin at may nakita akong isang babae na nakatayo sa labas ng school namin at nag-aabang na may dumaan na sasakyan pa uwi. Bakit kaya naisipan ng babaeng yan na mag-commute, alam niya naman siguro na pahirapan upang makahanap siya ng masasakyan niya dito? Lahat kasi ng mga students sa school namin may kanya-kayang sarili nilang sasakyan kasi nga wala masyadong dumadaan ditong sasakyan sa Blue Valley. End of point of view. Manang doon na lang muna ako sa may garden magpapahangin sandali. Sabi ko kay Manang bago ako nagpunta sa may garden. Okay po, Sir Max. At dahil baka kung ano pang mangyari sa babae, kapag dinaanan ko lang siya at hinayaang nakatayo lang doon ng mag-isa, ay napagdesisyunan kong yayain na lang siyang sumakay sa sasakyan ko for her safety at para maihatid ko siya sa bahay nila ng ligtas. And it turns out that she's one of my classmates. And thank God someone heard my prayers. Hey, need some ride? She's just staring at me, na para bang nagdadalawang isip kung sasakay ba siya or hindi. Hey, I'm not gonna harm you. Gusto ko sana na isabay na lang kita, kasi pauwi na din naman kasi ako. He said to me. Gustong-gusto ko na talagang pumayag sa inaalok niya, pero natatakot kasi ako because I can't see his face dahil natatakpan ito ng hood at mask na suot-suot niya ngayon. Baka kung ano pang gawin nito sa akin pag nagkataon. Hey, miss, I'm not a rapist, okay? That's why you don't need to be scared at me. I seriously said to the woman, if she could see how handsome I am, I'm sure sumakay na ito kaagad. Lo, paano niya nalaman ang iniisip ko? May lahing manghuhula ba siya? Okay, sige, alis na ako. Mag-iingat ka na lang dito. Marami pa namang rapist sa panahon ngayon. Pananakot ko sa babae. Aalis na sana ako pagkatapos kong paandarin itong sasakyan ko. Ngunit bigla na lang itong nagsalita. Ayaw pa sana akong sumakay pero takot ko lang ang ma-rape, no? Kaya mabilis kong binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan at mabilis na umupo. Sabay sabi ko sa kanya ng address namin sa bahay. Kailangan ka pa palang takutin para sumakay ka. Sabi nito, sabay tinawanan ako. Takte! Stop laughing, walang nakakatawa. Bulyo ko sa lalaking nakahood. Hey! Yes? Can I have a favor? What? Can you please take off your hood and mask? I asked him, natatakot kasi ako. Dahil para kasi siyang vampira dahil sa suot nitong puro itim.
Paano ba yan? Kapag tinanggal ko itong hood at mask ko, baka magkagusto ka sa akin. At maisipan mong wag na lang umuwi at sumama na lang sa akin sa bahay namin. Nakangising sabi ng lalaking nakahoodie sa akin. Grabe ang feeling din ng isang ito. Natalo niya pa si Tristan sa kahaginan nun. Ay, grabe ang hangin. Ay, ang lamig pala. Nasabi ko na lang. Talagang lalamigin ka. Naka-on yung aircon nitong sasakyan eh. Aba, pilosopo din pala ang isang ito. Talo talaga ako pagdating sa mga ganitong usapan. Kaya tumahimik na lang ako at natulog. Sige, wag mo na lang tanggalin. Iidlip muna ako sandali ha. Gisingin mo na lang ako kapag dumating na tayo sa address na binigay ko sa'yo, thank you. Hulog ka talaga ng langit. Wow ha! Ano ako, Anghel? Mahinang sabi ng lalaking nakahoodie. Haze, makaidlip na nga lang muna. Sabi ko naman sa kanya, sige umidlip ka muna dyan. Gigisingin na lang kita mamaya kapag nasa inyo na tayo. Sabi ko sa babae na nakasakay sa kotse ko ngayon. Max's point of view. I am now in the pool just near our gate while waiting for Kathleen to come home. Because it's already 10 o'clock at night and Kathleen was supposed to be home at 7 in the evening. In fact, I have no intention of going to their school. And I also have no intention of picking her wherever she is right now. And whoever she is with now. Pero, damn it. I hate her. I hate that bitch. For hanging out with my friend Tristan. End of point of view. Bakit mo nga pala ako pinapunta dito, Ziggy? Nagtataka tanong ko sa kanya pero seryosong nakatingin lang ito sa labas ng tanawin ng kanyang terrace. Wala, I just want to let you know. About what? I asked Ziggy. It's about mom and dad. Then? Walang gana kung tanong kay Ziggy habang nanood ng movies dito sa malawak nilang sofa. They arranged me again to Ilana. Nakapamulsang sabi ni Ziggy nang nakatayo sa may bintana kung saan makikita mo ang naggagandahang building sa labas. What's the problem with that, Ziggy? Ayaw mo nun? May second comeback ulit kayo ni Ilana. Seryosong sabi ni Tristan. Dahilan upang umupo ako malapit sa inuupuan nito. My gosh, Tristan. Ayaw ko sa babaeng yon. Di ko type ang mga babaeng nerd na katulad ni Ilana, no? Para bang nandidiri si Ziggy habang sinasabi niya sa akin ito. Kaya umayos ako sa pagkakaupo at hinarap ko ito. Kahit nerd pa siya, tapos wala kang gusto sa kanya. Wala ka pa ring magagawa doon kapag parents muna ang nagdesisyon para sa'yo, Ziggy. Nope, hahanap ulit ako ng paraan. Para di matuloy ang balak ni mom at dad, kaya dapat tulungan niyo ako ni Max. Bakit di mo nalang subukan na mahalin si Ilana? Mukha naman siyang mabait ah, sabi ko kay Ziggy. Pero wala talaga, ang tigas din kasi paibigin ng lalaking ito pagdating sa mga babae. Mabait nga, pangit naman. Napakamot na lang ako sa ulo ko habang sinabi ko ito kay Tristan. Grabe ka naman, Ziggy. Kung laitin mo si Ilana para namang ang pangit-pangit niya na. Sige ka, baka tamaan ka ng karma. Tapos paggising mo isang araw may gusto ka na sa kanya. Sabi ko habang tinuturo pa si Ziggy. Pero inirapan nito na para bang wala siyang pakialam at di siya naniniwala sa salitang karma. Nariring mo ba yung mga sinasabi mo, Tristan? Malamang dahil di ako bengi, saka ako ang nagsabi sa'yo niyan. Inis kong sabi kay Ziggy na ngayon ay busy kaka-scroll ng phone nito. Never ako magkakagusto sa babaeng yun, itaga mo yan sa bato? Bulyaw ko kay Tristan. Hey, wake up! We're already here sa bahay nyo. Sabi ko sa babae, natulog pa rin hanggang ngayon. Hoy, gising na? Gumising ka na? Sabi ko ulit dito sa kasama kong babae na tulog pa rin. Ang ganda na sana ng tulog ko pero bigla akong ginising nitong kumag. Hoy babae, wala ka na bang balak tumayo dyan? Para mag-doorbell, para makauwi na ako sa amin. Nakataas baba pa yung kilay niya habang sinasabi niya sa akin ito. Shit! Nakalimutan ko nga pala na nag-offer ang lalaking ito na ihatid ako dito sa bahay. Wait lang, baba na ako. Kaya please lang wag kang lalabas ng sasakyan mo. Okay? Sabi ko, pero para bang wala siyang planong sundin ang sinabi ko. At bakit naman bawal akong lumabas ng sasakyan ko? Aber? Basta gawin mo na lang ang sinabi ko. I said to him at nagmadali ng tinanggal ang seatbelt ko. Pagkatapos tanggalin ang seatbelt nito, ay nagmadali na itong lumabas sa kotse ko at nagsimula ng pindutin ang doorbell. In fairness, ang ganda ng bahay ah. Pero mas maganda siya. Nakangiting sabi ko sa aking sarili.
Max's point of view. Habang binabasa ko ang mga papeles na ibibigay ko kay Dad, ay biglang tumunog ang doorbell sa labas. I know it's her, kaya sinabi ko kay Manang na ako nang magbubukas. At nang malapit na ako sa gate, narinig ko si Kath na may kausap na ibang lalaki. End of point of view. Hey, sabi ko sa lalaking nakahood. What again, sleepyhead? Nakangiti pang sabi nito sa akin. Stop smiling alone, you look like a crazy. Crazy for you. Malakas na pagsabi nito sa akin. Pakisara mo na nga yung pinto ng sasakyan mo dahil baka makita ka pa ni. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Dahil sa sobrang kaba ko nang makita ko na si Max ang nagbukas nitong gate. Sino yung kasama mo? Why are you late? Galit na sabi ni Max habang tinitignan ng taong nasa loob ng sasakyan. I'm sorry, nahirapan kasi akong maghanap ng masasakyan. Mabuti na nga lang at napadaan siya sa lugar kung nasaan ako. And he offered me to ride in his car to take me home here. Really talaga lang, Kat? And do you think na maniniwala ako sa'yo? Grabe na, pakasinungaling mo talaga. Pabuliw kong sabi kay Kath dahilan upang matakot ito sa akin. Promise, Max, nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Pasok sa loob. Kung ayaw mong ako na mismo ang puwersahang kakaladkad sa'yo, papasok sa loob ng bahay natin. Galit na, sabi ko kay Kath, at mahigpit na hinawakan siya sa braso. Tama na, Max, please. Bitawan mo na ako. Nasasaktan na ako. Bitawan ka? Pwede kitang saktan, Kath, dahil asawa kita. You're right. Pwede mo akong saktan because I'm your wife. Kaya okay lang sa'yo na saktan at bugbugin ako, di ba? Kahit pa wala naman akong ginagawang masama sa relasyon natin. Sorry. I'm sorry for being Kathleen. I said to Max, then I left him standing there. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sa halip na makinig ako sa kanya, ay nagpa siya na lang akong magmadaling pumunta sa kwarto ko. Max short point of view. Susundan ko na sana si Kat sa loob, ngunit bigla na lang may isang familiar na boses ang nagsalita sa likuran ko. End of point of view. Is that how you treat your woman? So that woman was his wife, Ines. Nasabi ko sa pinsan kong si Max. Why do you care? Galit na sabi ko sa pinsan kong si Austin. Nothing. Gusto ko lang sabihin sa'yo na totoo ang sinasabi niya. Bakit ba ayaw mo siyang paniwalaan? I asked Max. Because she's a slut, that's why. You're blind, Max. Hindi mo kasi makita ang kahalagahan niya. Para sa'yo, isa siyang slut. Pero para sa mga taong nakakakilala sa kanya, isa siyang mabait at matinong babae. Kahit ngayon ko pa nga lang siya nakita. I can assure you that she's not like the other woman that you're thinking. Kaya gising-gising din pag may time, Max. Dahil baka isang araw bigla na lang siyang matauhan para iwanan ka. Sabi ko sa kanya, dahil hindi naman siya ganyan dati. Kaya nagtataka ako kung bakit bigla na lang itong nagbago. Kung sa bagay mga bata pa lang kami ng mga panahon na yon. Wala akong pakialam dahil di ko naman mahal ang babaeng yon. Mare-realize mo din yung worth niya at ang mga pinaggagawa mo sa kanya kapag pagmamay-ari na siya ng iba. I seriously said to Max while preparing to start the engine of my car. I wonder how a woman like her chose to live with an abusive man like him. Mare-realize, damn it. Makapasok na nga lang sa loob. He said then walked out. Where's Katya Manang? Nasa kwarto niya po, sir. Siya nga pala tell Manong to clean my car bukas. I said to Manang and then she nodded. Okay po, Sir Max. Sige Manang, mauna na po ako sa inyo. Matulog na din po kayo mamaya. Sabi ko at umalis na papunta sa kwarto ko. Austin's point of view. Finally, I'm home and I'm so tired. But it's worth it kasi safe ko siyang naihatid sa bahay nila kanina. Kaso nga lang, I don't know her name. But she's one of my classmates in GVU. And alam kong makikita ko ulit siya dun sa school namin. End of point of view. Austin anak, nagugutom ka na? My mom asked me at tumango naman ako kaagad kasi gutom na din ako. Okay then, let's go to the kitchen dahil naghanda kami ng daddy mo ng paborito mong kaldereta. Masayang sabi ni mom sa akin. At nagpatuloy na kami sa kitchen. Thanks mom. You're always welcome son. Say thank you to your daddy Noah too. Kasi tinulungan niya ako sa paghiwa at pag-prepare ng mga ingredients nitong paborito mong kaldereta.
Austin's point of view. Pagkatapos kong kumain ay nagpunta na ako sa kwarto ko at si mom at dad naman ay masayang nag-uusap pa rin dun sa kitchen habang hinuhugasan nila ang mga pinagkainan namin. End of point of view. Katlia's point of view. Mabuti na lang at maaga akong nagising ngayon kaya dali-dali na akong pumasok sa banyo para maligo. At pagkatapos kong maligo ay nagbihis na kaagad ako. Naglagay din ako ng konting lip tint sa lips ko. Pagkatapos ay bumaba na ako papunta sa kitchen para kumain ng breakfast. Sana lang talaga ay nakaalis na si Max. Dahil ayaw ko siyang makasabay kumain ngayon. End of point of view. Naputol yung sasabihin ko kay Manang nang makita ko si Max na kumakain sa dining table namin. Halika na dito Kat, kumain ka na. Pag-anyaya ni Manang sa akin. Pag na po Manang, malalate na po kasi ako eh. Iling-iling ko kay Manang, pero maaga pa naman kaya hindi ka pa malalate Kath. Sabi ulit ni Manang kaya biglang nagsalita si Max. Did you heard what Manang said? Nakataas kilay pang sabi nito habang nakatingin sa akin. Of course I heard it because I'm not a deaf. Inis kong sabi sa kanya. Kakain ka or di ka papasok sa school niyo ngayon? Max. Sit down, Katlia. Fine para lang tumigil ka na dyan. Sabi ko at walang ganang umupo sa tabi niya. Make sure to bring your car and go home early, or else you'll be sleeping outside the gate. Seryoso pang sabi nito. Habang naghihintay ng isasagot ko sa kanya. Yes, sir. Good. Aba himala at good mood ang isang ito ngayon. And one more thing, stop hanging out with Tristan. Sabi nito na ikinabigla ko. Kasi nga naman kaibigan ko si Tristan at close kami nun. Tapos ngayon sasabihin niya na wag akong makipag-hangout sa kaibigan ko. But Tristan is my friend Max, our friend. Bulyo ko sa kanya. I don't care. Just do what I said. Sabi ulit nito. I'm done. Can I go now? Sabi ko at tumayo na. Okay, you can go now. He said while busy reading emails on his phone. Without looking at me. Bye. I said to him. Bye and please take care. Look. At kailan pa naging concern ang isang Max Montalba sa asawa niya? Ano kayang pinakain ni Manang sa kanya at bigla siyang bumait sa akin ngayon? Kat's point of view. Next week na ang balik ni Summer dito kaya excited na akong makita siya ulit. Namiss ko na kasi ang bonding naming dalawa na kasama si Tristan. Siya nga pala di pa magkakilala si Max at Summer kahit girlfriend pa ito ng kaibigan naming si Tristan na kaibigan din ni Max. Galit kasi si Summer kay Max dahil sa mga pinaggagawa nito sa akin. Kaya every occasions na dinadaluhan namin ay hindi ito sumasama kay Tristan. End of point of view. Alis na po ako, Mom. I said and kissed my mom in her forehead. Sige, take care, son. And please be good habang nasa business trip kami ng daddy mo, okay? Seryosong sabi ni Mom sa akin. Promise, Mom, I'll be good. Habang wala kayo dito ni Dad. Naka-cross finger sign ko pang sabi sa kanya. Thanks, son. Asahan ko yan, ha? Sabi ni Mom kaya tumango ako. Bye, Mom and Dad. Have a safe trip. Ingat po kayo lagi. Thanks, son. Be nice here, okay? So that your mommy Shane won't worry while we're on a business trip, because she might suddenly book a ticket to fly back here to come and beat you. Dad said that made us both laugh.